Kabanata 2686. Ang streamer na walang nakikita. Pagkatapos ay patuloy na magkamali. Ang mga salitang ito ay walang alinlangan na nagpahayag ng tunay na kalagayan ni Su Qian. Sa katunayan, kasing aga ng kalahating oras ang nakalipas, nalaman ni Su Qian na may mali. Papunta sila rito, ngunit hindi sila naglakbay ng ganoon katagal. At ang kalsadang ito ay malapit ng mahuhulog sa pamantayan ng isang ordinaryong highway. Parang unti-unting higpitin. Tinatayang kung lalayo ka pa ay magiging isang solong lane. May nakita lang na mali si Su Qian, ngunit hindi niya ito ipinaliwanag. Ayaw niyang sabihin. Bihirang magkaroon ng pagkakataon na mapag-isa kasama si Su Rui. Ang dalawa sa kanila ay nagpapahinga, nag-uusap, at naglalakad. Ito ay talagang kaaya-aya. Bagamat alam ni Su Qian iyon. Siya at si Su Rui ay maaaring walang mga resulta na maaaring makamit ang mga kagustuhan ng mga tao. Ngunit kumpara sa hindi tiyak na hinaharap, si Su Qian ay mas handang tamasahin ang kasalukuyan. Kaya, kahit mali ang landas na ito, handa siyang magpatuloy sa paglalakad hanggang madaling araw, hanggang sa katapusan ng mundo. Gayunpaman, ang hindi alam ni Su Qian ay nalaman ni Su Rui na mas maaga siyang napunta sa maling landas kaysa sa kanya. Ngunit nang makita si Su Qian na nagsasalita tungkol sa isang magandang kalooban, si Su Rui ay walang puso na lumaban ng ilang sandali. Pahinga. Dahil nagkamali tayo, paano tayo susunod? Tanong ulit ni Su Qian. Actually, ang sentence na ito ay medyo parang walang silver 300 tails dito. Kung mali ang iyong tinatahak, syempre, dapat kang tumalikod at bumalik sa tamang daan. Kahit ang mga tanga ay naiintindihan ang katotohanan. Paanong hindi malalaman ni Su Qian? Ngunit ito pala ay tinanong ni Su Qian ang tanong na ito. Habang hinihintay ang sagot ni Su Rui, naramdaman ni Su Qian na medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngumiti si Su Rui. Sinabi ko na noon, makikinig ako sa iyo ngayong gabi. Sige. Nakahinga ng maluwag si Su Qian. Kaya lang sa gabing ganito, hindi niya makita ng malinaw ang kanyang mapupulang pisngi. Ituloy lang natin ang daan na ito at tingnan natin kung saan tayo pupunta. Sabi ni Su Qian, halatang medyo nasasabik siya nang sabihin niya ito. Ang paglalakbay na ito ay parang isang pakikipagsapalaran. Si Su Rui ay umubo ng 2 beses, at sinira ang pantasya ni Su Qian ng walang awa. Malinaw, kung lalayo pa tayo, maaabot natin ang hangganan ng lalawigan ng Yanbei. Sa totoo lang, ang tambalan ng pamilyang So ay nakatira na sa gilid ng kabisera. Kasama ang mga bundok sa hilaga ng Yanbei bilang likod nito, at malamang na malayo ang Su Rui at Su Qian sa kahabaan ng kalsada sa bundok. Siyempre, ayon sa kanilang bilis, tinatayang hindi na sila makakarating sa boundary ng Yanbei province hanggang tanghali bukas. Ito ay talagang hindi maisip. Ang boses ni Su Qian ay nagdulot ng kaunting hinanakit. Gayunpaman, halatang nasa mabuting kalagayan siya, at talagang humihigop siya ng kaunting himig. Sa gabi, ang temperatura sa bundok na ito ay hindi mataas, ngunit si Su Qian ay puno ng kaguluhan, at lahat ito ay dulot ng hindi kilalang paglalakbay. Ang patutunguhan ng paglalakbay ay hindi ang susi ay hindi alam kung saan ang patutunguhan. Bilang karagdagan, sa paglalakbay na ito, mayroong kumpanya ni Su Rui. Malinaw na nakikita ni Su Rui ang maingat na pag-iisip ni Su Qian, ngunit tiningnan niya ang halos excited na hitsura ng huli, at ayaw niyang ihayag ito. Mukhang isang magandang pagpipilian para sa isang night walk tulad nito. Ilang beses sa buhay ng isang tao nagagawang pumunta mula sa dilim hanggang madaling araw, mula dapit hapon hanggang madaling araw. Sa makatuwid, ang pagkakataong ito ay bihirang karanasan din para sa Su Rui. Noong nakaraan, marami siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga gabi, at karaniwan na sa kanya ang magdamag na magmarcha. Ito ay isang bihirang karanasan. Matagal nang ipinapakita ng buwan ang kanyang ulo mula sa likod ng mga ulap. Bagamat hindi pa rin masyadong maganda ang liwanag, ngunit hindi na ito ang pakiramdam na hindi mo makita ang iyong mga daliri. Naglakad ang 2.5 oras pa bago sinabi ni Su Qian. Medyo pagod ako, kumanap ng mauupuan at makapagpahinga. Oo, kung titingnan ng 2 tao ang software ng pedometer sa kanilang mga mobile phone, tinatayang malapit na silang umabot ng 100,000 hakbang, hindi ba sila mapapagod?
Kinuha ni Surui ang paligid gamit ang kanyang mobile phone, itinuro ang isang malaking bato sa gilid ng kalsada sa kanyang harapan, at sinabing, mas mabuting naroroon. Matapos umupo si Suchian, pagkatapos ay talunin ang mga kalamnan ng guya, kung ang dami ng ehersisyo na ito ay paulit-ulit na muli, tinatayang hindi na niya maiangat ang binti na ito bukas. Medyo nauuhaw ako, sabi ni Suchian. Matapos gawin ang matematika, 4 na oras na silang hindi umiinom ng tubig. Tila ang kusang paglalakbay ay darating sa isang presyo. Gusto ko lang lutisin ang isang personal na problema. 2 beses umubo si Surui. Bakit hindi mo ako hintayin dito? Paumanhin, ngunit hindi ka maaaring magpigil kapag oras na upang malutas ang problema. Gusto ko ring pumunta, sabi ni Suchian. Ubo, so solve ka muna. Itinuro ni Surui ang kalsada, sa gabi, huwag pumunta sa kakahuyan, sa gilid lang ng kalsada. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Suchian. Hindi maganda iyon, walang dapat takpan dito. Walang ingat na sinabi ni Surui. Kung tungkol sa visibility, 3 metro ang layo mo, at hindi kita nakikita. Sinabi ni Suchian. Sige. Kaya, namula siya at naglakad palabas ng ilang metro. Gayunpaman, ang liwanag ng buwan ay napakaliwanag, pabayaan ang 5 metro, kahit na 15 metro, nagawa ni Suchian na ilayo si Suchian. Malinaw ang nakikita ni Rui, kahit ang mapaglarong mga mata ng lalaking ito ay masasabi. Rogue, sinasadya mo. Sabi ni Suchian na namumula ang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya talaga naiintindihan si Surui. Nang magbigay ang huli sa kanya ng payo, hindi niya napagtanto na ang visibility ay naging napakahusay sa sandaling ito. Moonlights ang liwanag ay tila tumaas ng ilang yugto. Sinabi ni Surui. Paano kung pumunta ka sa kagubatan sa tabi mo? Si Suchian ay hindi nang ahas, at hindi siya nang ahas na pumunta pa. Sa malaking gabing ito, ilang metro ang layo mula sa Surui, wala siyang pakiramdam ng seguridad. Tumalikod ka, sabi ni Suchian. Sige, itatakip ko ang tenga ko. 2 beses umubo si Surui at sinabi. Ang magandang mukha ni Suchian ay malapit ng lagnatin. Makalipas ang 1 minuto, tinapik niya ang likod ni Surui. Huwag kang magpanggap, ikaw na. Pagkatapos ay tinanggal ni Surui ang kanyang kamay sa kanyang tainga at nakangiting sinabi. Natapos na pala ang lahat. Ang iyong mga kasanayan sa pag-arte ay talagang masama. Kinurot ni Suchian ang baywang ni Surui. Sa totoo lang, mayroon bang nakakarinig? Ano ang dapat ay eavesdrop? Inamin lang ni Surui. Napakaganda ng pandinig ko, kailangan ko pa bang mag-eavesdrop? May lagnat ang magandang mukha ni Suchian, at gusto ko lang humanap ng tahi para makapasok. Okay, turn ko na. Takpan mo yang tenga mo, sabi ni Surui. Ba! Sumimsim si Suchian, nakatikip pa rin ng 2 kamay ang kanyang mga tainga. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula silang maglakad muli. Sinabi ni Surui. Mukhang kailangan natin hanggang madaling araw bago tayo makahanap ng tubig na maiinom. Kung paano bumalik pagkatapos ng madaling araw ay hindi isang isyo na kailangang isaalang-alang ngayon. Bihirang maging pabago-bago minsan sa buhay, hindi ba? Sa wakas, nakita ng lalaki at ng babae ang silangang langit na pumuti. Ang gandang tingnan. Aakyat tayo ng bundok para panoorin ang pagsikat ng araw, di ba? Sabi ni Suchian, na may halatang pananibik sa kanyang mga mata. Kung ayaw mong makaligtaan ang tanawin ng pagsikat ng araw, maaaring wala pang 20 minuto para umakyat sa bundok. Pinandilatan ni Surui ang paligid, pagkatapos ay yumoko. Ibinaba niya ang kanyang baywang at sinabing, halika, wabuhitin kita. Ganoon ba? Tumingin si Suchian sa likod ni Surui, ang likod ng lalaki ay nakaharap kay Surui para sa nagliliyab na usok, mayroon itong napaka-espesyal na atraksyon. Tila sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa likod ni Surui, mararamdaman ni Suchian ang malakas na pakiramdam ng seguridad na nagmumula rito. Sige. Nag-alinlangan lang si Suchian saglit, pagkatapos ay umakyat sa likod ni Surui at niyakap ang kanyang leeg ng mahigpit. Tara na. Itinuro niya ang tuktok ng bundok sa tabi niya at sinabi. Actually, dahil naglalakad silang lahat sa mountain road, nasa kalagitnaan na sila ng bundok. Kahit na ang distansya sa tuktok ng bundok ay tila malayo, ayon sa bilis ni Surui, nagawa nilang maglakbay sa araw. Dumating bago bumangon.
Bilisan mo. Ay nalalaya ni Surui ang mga hita ni Su Qian gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos ay biglang bumilis. Ah! Si Su Qian ay likas na nagpakawala ng isang tandang dahil nalaman niyang ang nakapalibot na tanawin ay naging isang daloy ng liwanag. Mabilis. Ito ay masyadong mabilis. Ito ang unang pagkakataon na talagang naranasan ng Su Qian chapter ang bilis ni Surui. Kahit na umakyat ka. Kahit na kailangan mong iwasan ang lahat ng uri ng mga puno at bato. Kahit na walang kalsada sa unahan, ngunit ang Surui ay nagagawang tulad ng paglipad sa isang napakababang altitude, hindi lamang ito ay may napakalakas na pagsabog. Kapangyarihan, ngunit mayroon ding lubos na walang kapantay na pagpapanatili. Naririnig lamang ni Su Qian ang sipol ng hangin sa kanyang mga tainga, at halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Bukas na mga mata. Pagod ka ba? Sigaw ni Su Qian. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang paglipad ng kabataan. Yaong mga damdamin ng kabataan na hindi pa nararanasan, ang gun na hindi pa nakikita sa kanya, ay parang mga anghel na dumarating sa kanya sa sandaling ito. At ang mabibigat na pasanin na iyon, ang hindi nakikitang mga panggigipit, ay itinapon din sa mabilis na pagtakbo, kahit pansamantalang hindi maalala. Tuwang-tuwa si Su Qian kaya nagsimula pa siyang sumigaw ng hindi mapigilan. Ngumisi pa si Surui sa gitna ng napakabilis na pagtakbo, na lubhang nakakapagod, at pagkatapos ay tumugon. Hindi ako pagod, ano ang nakakapagod? Habang sinasabi niya yon, sumigaw din siya, at binilisan niya ulit. Hindi na masasabik si Su Qian, kung hindi dahil sa likod ni Surui, malamang na sumasayaw siya sa tuwa. Lumalabas na ang pagtakbo ng mabilis ay makapagbibigay ng ganitong pakiramdam sa mga tao. Nakahiga sa hindi gaanong malawak ngunit napakalakas at matibay na likod ni Surui, naramdaman ni Su Qian ang matinding seguridad. Alam niyang hinding-hindi niya gugustuhing umasa sa kanyang mga paa para makamit ito sa kanyang buhay. Ang ganitong uri ng bilis, kung gusto mong maranasan muli, kailangan mong patuloy na umasa sa Surui. Maaari mo bang tumakbo kasama ako ng ganito sa susunod? Sumigaw si Su Qian laban sa hangin, pinaikit ang kanyang mga mata. Siyempre. Basta babayaran mo. May sinabi si Surui na hindi kasiya siya, ngunit napatawa si Su Qian. Okay, pera lang ang meron ako, at kaya kitang takpan sa buong buhay ko. Malakas na tumugon si Su Qian. Gayunpaman, hindi niya napagtanto na may malaking kalabuan sa sinabi niya. Maaari akong ituring na isang tunay na mapang-api. Sumagot din si Surui. Habang siya ay nagsasalita, ang kanyang bilis ay hindi nabawasan, na para bang ang kanyang enerhiya sa katawan ay patuloy na dumadaloy at labis na sagana. Surui, maganda kung makakatakbo ka sa likod ko ng ganito tuwing umaga. Sigaw ulit ni Su Qian. Kaya lang matapos niyang isigaw ang pangungusap na ito, parang tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay natangay sa hangin ng paparating na hangin. Kabanata 2687. Ang mga bundok at ang mga dagat ay hindi maaaring maging patag. Si Surui, na tumatakbo ng masigla, ay natural na hindi maramdaman ang mga luha sa mga mata ni Su Qian. Ngunit pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, napagtanto din ni Surui na ito ay tila ang kanyang tunay na iniisip ay nagmumula sa puso. Gayunpaman, sa tanong na ito, hindi makapagbigay ng sagot si Surui na makapagbibigay kasiyahan kay Su Qian. Kahit na siya mismo ay hindi alam kung ano ang tamang sagot. Sa wakas, makalipas ang 10 minuto, tumayo si Surui sa tuktok ng bundok kasama si Su Qian sa kanyang likod. Ilang patak ng pawis ang dumaloy sa kanyang pisngi at bumagsak sa lupa. At pagkatapos, ang pawis ay tumigil sa pagbagsak dahil lahat ito ay hinigop ng isang piraso ng tissue paper. Si Su Qian ay nakahiga sa likod ni Surui, maingat na pinupunasan ang kanyang pawis. Matapos panasan ng pawis sa kanyang noo at mukha, pinalitan ni Su Qian ang isa pang papel para tulungan si Surui na panasan ang pawis sa kanyang leeg. Bagamat mukhang naglalakad si Surui sa lupa, talagang kumukonsumo siya ng maraming enerhiya. Hingal na hingal siya nang huminto siya. Kaya ang bigat ko. Tinukso ni Su Qian ang kanyang sarili, ngumiti, at pagkatapos ay gustong bumaba sa likuran ni Surui. Sa sandaling ito, isang pakiramdam ng pag-aatubili ang bumalot sa kanyang puso. Ang likod na ito ay napakalakas at makapangyarihan na maaari itong dalhin sa buong mga bundok at kagubatan, na talagang kaakit-akit.
Gayunpaman, kailangan pa rin niyang bumaba, kung hindi, inisip ni Su Qian na hindi siya masyadong makapal ang balat kapag pinapanood niya ang pagsikat ng araw sa likod ni Su Rui. Nasa oras lang. Itinuro ni Su Rui ang unti-unting lumiliwanag na silangan at sinabing, malapit nang lalabas ang araw. Oo. Medyo excited din si Su Qian, parang medyo bumilis ang tibok ng puso. Ang pagmamasid sa pagsikat ng araw sa isang hindi kilalang burol nang hindi man lang alam kung nasaan siya, ito ay isang napakabihirang karanasan para kay Su Qian. Alam niyang lagi niyang maaalala ang araw na ito. Ang araw ay unti-unting nagsiwalat ng tunay na mukha nito mula sa mga ulap, at ang pulang rosas na ulap ay nagpapaliwanag sa kalangitan. Mahigpit na ikinuyong ni Su Qian ang kanyang mga kamao mula simula hanggang dulo at inilagay ito sa kanyang dibdib. Kaya nitong pakalmayan ang tensyon sa puso niya. Sa kanyang magagandang malalaking mata, mayroon ding matinding pag-asa. Si Su Rui ay seryoso ring pinagmamasdan ang pagsikat ng araw nang walang sinasabi. Sa pagtingin sa lalaki sa tabi niya, muling ibinaling ni Su Qian ang kanyang mga mata sa araw, na hindi masyadong nakakasilaw, at sinabing, hindi ko alam kung bakit, ngunit bigla kong naramdaman na ang aking panaginip ay nagniningning sa katotohanan. Nagniningning ang panaginip sa katotohanan. Ninuya ni Su Rui ang pangungusap na ito, at saka ngumiti sa kanyang sarili. Marami akong layunin at maraming ideya na pupuntahan ngayon, ngunit hindi ko talaga alam kung ano ang pangarap ko. Napakagatlabi siya sa salitang, pangarap. Lumingon si Su Qian, tumingin sa angular at matatag na profile ni Su Rui, at sinabing, pero alam ko kung ano ang pangarap ko. Alam ko talaga. Bagaman, ang panaginip na ito ay maaaring palaging isang malayong panaginip para sa akin. Ito si Su Qian hindi niya sinabi ang nasa puso niya. Kaya lang parang naramdaman ni Su Rui ang isang nakakapasong titig na tumatama sa kanyang mukha, na tila nagpapainit ng kaunti sa kanyang mga pisngi. Nilinggan ni Su Rui ang kanyang mukha at nalaman na ang nakakapasong mga mata ay tila isang ilusyon. Iniwas ni Su Qian ang kanyang mga mata matagal na ang nakalipas, at patuloy na pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Mabuti yan. Mahinang sabi niya. Sa isang anggulo na hindi nakikita ni Su Rui, isa pang patak ng kristal ang umiikot sa malalaking mata ni Su Qian. Ang dalawa ay tahimik sa tuktok ng bundok ay nanatili ng isang oras, hanggang ang araw ay tuluyan ng tumambay sa silangang kalangitan, at ang mundo ay puno ng liwanag. Magdamag na hindi nakatulog ang mag-asawa, ngunit wala silang antok. Bilang karagdagan sa bahagyang pananakit ng kanyang mga binti, napakabuti rin ang pakiramdam ni Su Qian sa pangkalahatan. Nadama pa niya na handa siyang magpatuloy sa paglalakad ng ganito, hanggang sa dulo ng mundo, at hanggang sa dulo ng mundo. Gayunpaman, ang langit ay hindi magiging tigang, ang lupain ay hindi tatanda, at mahirap para sa kanyang pangarap na magkaroon ng madaling araw. Ang pag-ibig ay pinaghihiwalay ng mga bundok at dagat, at ang mga bundok at dagat ay hindi mapantayan. Okay, ang alikabok ay naayos na, sabi ni Su Qian. Tila hindi na direktang nakikita ng mga mata ang sikat ng araw sa oras na ito. Kung titingnan mo pa ito ng ilang segundo, magdudulot ito ng matinding paso sa mata. Bakit mo ginagamit ang salitang, dust settled? Tumingin si Su Rui kay Su Qian at sinabi. Lumingon si Su Qian at ngumiti, nang hindi nagpapaliwanag. Ang anino ni Su Rui ay naaninag sa kanyang malalaking mata, napakalinaw. Masaya na kasama mo ang araw. Nang makita si Su Rui na nakasuot ng sikat ng araw, naramdaman ni Su Qian na mainit din ang kanyang puso. Pagkatapos mag-trek buong gabi at manood ng hindi malilimutang pagsikat ng araw, nakaramdam ng labis na kasiyahan si Su Qian. Ang isang karanasang tulad nito ay nararapat na alalahanin habang buhay, hindi ba? Gusto kitang yakapin, sabi ni Su Qian sa kanyang puso. Oo, sa gayong mainit at may pag-asa na kapaligiran, ang isang simpleng yakap ay maaari nga maging pinakamagandang talababa sa kagandahang ito. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay nananatili sa aking puso pagkatapos ng lahat, at hindi ko ito sinabi. Tahimik na tumayo ang dalawa bago sinabi ni Su Qian, magsimula na tayong maglakad pabalik. Tumingin si Su Rui kay Su Qian, kitang-kita niya ang pag-aatubili sa mga mata ng isa, ngumiti siya at sinabing, kung hindi, magpatuloy tayo. Narinig ito ni Su Qian, ang kanyang matingkad na malalaking mata ay napuno ng luha. Agad na sumambulat sa isang gumagalaw na tingin.
Kumunat ang kanyang mga pilikmata at kinusat niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Surui, paanong hindi magugustuhan ng mga tao ang ganito? Ang pangungusap na ito ay ang kabuuan ni Su Qian. Ang pinakadirektang pangungusap na sinabi niya sa gabi, si Surui ay ngumiti, at sinamantala ang pagkakataong kunin ang mga salita. Hindi, ang aking alindog ay talagang napakahusay. Ang mga ekspresyon ni Su Qian ay puno ng mga ngiti, ito ang kagalakan mula sa puso, hindi ito may tatago, at hindi na kailangang itago ito. Bumaba ka sa bundok. Hinawakan ni Su Qian ang braso ni Surui, at ang dalawa ay dahan-daang naglakad pababa ng bundok. Madaling umakyat sa bundok at mahirap bumaba, at ang mga kabayo ay tumatakbo hanggang sa mamatay habang pinapanood ang bundok. Kung hindi ka lalakad, hindi mo alam. Noon lang napagtanto ni Su Qian na tumakbo si Surui sa likuran niya kahapon. Hindi napigilan ni Su Qian na makaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso nang maisip niyang si Surui ay nagsikap na tulungan siyang panoorin ang pagsikat ng araw. Bahagyang inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang profile ni Surui. Sa ilalim ng sikat ng araw, tila gumagalaw ang bawat linya ng mukha ni Surui. Ang paggalaw ni Su Qian sa paghawak sa braso ni Surui ay naging mas natural. Gayunpaman, dahil siya ay nasa daan pababa ng bundok, walang kamalay-malay na isinandal ni Su Qian ang halos lahat ng kanyang bigat sa katawan ni Surui. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Surui na makaramdam ng kakaibang haplos. Medyo mabigat, sabi ni Surui. Dapat ba akong magbawas ng timbang? Sumagot si Su Qian. Kaya lang hindi ito naramdaman ni Su Qian. Nang sabihin ito ni Surui, ang kanyang boses at galaw ng katawan ay tila medyo naninigas. Hindi yun ang sinabi ko. Si Surui ay umubo ng 2 beses, mukhang medyo nahihiya. Ibinaba ni Su Qian ang kanyang ulo at tumingin sa braso ni Surui, pagkatapos ay nahihiyang sinabi, hindi ko sinasadyang pinindot ka. Gaya ng sinabi niya, ang kanyang pretty his face ay namula rin, at pagkatapos ay bahagyang dumistansya siya kay Surui. Ang bastos na lalaki na si Surui ay tumawa ng malakas. Hindi naman, alam ko rin, hindi kita masisisi, kung tutuusin, ang mga bagay tulad ng congenital development ay hindi natin makokontrol. Rogue. Sinabi ni Su Qian na namumula ang mukha, ngunit bagaman siya ay nahihiya, ang kanyang puso ay puno ng tamis. Tila ang mga biro ni Surui ay parang isang biro. Ay isang papuri. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang isipin ang eksena nang muling magkita ang 2 kabanata. Ang pag-iisip tungkol sa eksenang iyon ay nagpainit sa mga mukha at pintig ng puso ng mga tao. Sa oras na iyon, talagang matapang si Surui. Walang hiya para magamit itong interogasyon na paraan. Gayunpaman, kung wala ang pagtatagpo na iyon, sina Su Qian at Surui ay hindi maaaring umunlad sa hinaharap, tama ba? Salamat sa pagkikita mo sa akin. Napaisip si Su Qian sa sarili. Ibinaling ni Surui ang kanyang mukha para tingnan si Su Qian. Hindi niya alam na napunta sa kanya ang iniisip ng kabilang partido 2 taon na ang nakakaraan. Sa pagtingin sa kanyang pulang mukha, hindi niya napigil ang sabihin. Kailan ang iyong mukha ay naging manipis? Ganito ba? Hindi mo ba ako pinisil, ang pamumula naman? Umiling si Su Qian at ngumiti, ngunit hindi masyadong nagsalita, ngunit tila may gumagalaw na ekspresyon sa malalaking mata na iyon. Umaagos ang mga alon ng taglagas. Halos 1 oras at kalahating naglakad ang 2 bago sila bumaba ng bundok. Tumingin si Surui kay Su Qian na pinapalo ang kanyang guya at sinabing, hindi ka ba makalakad? Siyempre kaya mong maglakad. Ayaw ni Su Qian na matapos ang paglalakbay na ito sa ganito. Kung magiging matigas ka, palaging may mga pagkakataon na humingi ka ng awa. Tumawa si Surui. Sa totoo lang, kung hindi mo bubuksan ang nabigasyon, huwag tumingin sa mapa, kung magpapatuloy ka sa paglalakad, anong partikular na lokasyon ang mararating mo. Ang puso ni Surui ay hindi masyadong sigurado. Nagpahinga lang sandali si Su Qian, pagkatapos ay tumayo muli at sinabing, kaya ko. Ngunit nang sabihin niya ang pangungusap na ito, nadurog ang puso ni Su Qian. Walang ibabang linya sa kanyang mukha, pagkatapos ng lahat, ang kanyang pisikal na lakas ay limitado, at ang buong gabing ito ng kawalan ng tulog ay isang malaking konsumo para sa kanya. Alam ni Su Qian na mula ngayon, bawat minuto at bawat segundo ay 1 oras na nagkakahalaga ng pahalagahan.
Muling tinahak ng dalawa ang isang kalsada sa bundok, at pagkatapos ay nakita nila ang mga nakakalat na bahay sa gilid ng burol. Dumating daw sila sa isang mountain village. Mukhang sa wakas makakahanap na ako ng lugar para humingi ng isang basong tubig. Sabi ni Suchian, ang kanyang labi na mukhang napaka-sexy ay tuyo na at nagbabalat. Gayunpaman, nagdagdag ito ng ibang uri ng estilo sa kanya. Naglakad ang dalawa papunta sa pinakamalapit na residential house. Noong umaakyat sila sa gilid ng burol, may hadlang na mas mahirap, kaya hinailan ni Surui si Suchian ng maayos. Bagamat ito ay isang pagpindot lamang, ang pagkilos na ito ay nag-iwan din ng malalim na impresyon kay Suchian. Isang tiyuhin na mukhang nasa edad 50 ay nagsiputol ng kahoy sa bakuran. Humakbang si Surui at nagtanong, "Tito, umakyat kami sa bundok at naligaw dito, at gusto kong humingi sa iyo ng isang basong tubig. Uminom." Ang tiyuhin na ito ay may tansong balat at simpleng tingin sa kanyang mga mata. Sa sandaling nakita niya sina Surui at Suchian sa kanyang harapan, nagningning ang kanyang mga mata. Kung tutuusin, bihira ang mga taong tulad nila, ang mga gwapong lalaki at magagandang babae ay bihira sa mga nayon sa kabundukan. "Halika, halika, halika." Tumawag ang tiyuhin sa silid, "Tingting, magbuhos ka ng 2 basong tubig." Kabanata 2688. Mountain Villa. Nag-walkout ang isang batang babae na mukhang 16 o 17 taong gulang. Hinawakan niya ang 2 baso ng tubig at inabot ito kina Surui at Suchian, na may kahihiyan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga tagalabas na pumupunta sa maliit na nayon sa bundok na ito. Si Surui at ang iba pa ay hindi sinasadyang dumating dito. "Tito, saan tayo?" tanong ni Surui habang umiinom ng tubig. "Ito ang nayon sa bundok." Tumawa ang tiyuhin. Dahil ang nayon ay palaging nasa bundok, tinawag itong bundok na nayon ilang dekada na ang nakalilipas, at ito ay tinawag na pababa. Shanshang Zuang. Ngumunguya si Surui sa pangalan, at pagkatapos ay tumingin sa nakapalibot na mga bundok. Ito ay kahanga-hanga. Kung hindi dahil sa maling paraan, talagang hindi ko alam ang Surui, mayroong isang komportableng nayon sa bundok na napakalapit sa kabisera. Kumulat ang usok sa pagluluto, kunin ng mga ibon, at maging ang langit ay mas bughaw kaysa sa kabiserang lungsod. "Saan ka nagmula?" tanong ng tiyuhin. "Nagmula kami sa kabisera, at naglakad kami buong gabi, mga 10 oras, naligaw ng landas, at nakarating dito kahit papaano." Tumawa si Surui. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman ni Surui na ang apelyido ng tiyuhin na ito ay Zhao, at ang kanyang mga ninuno ay nanirahan sa bundok na nayon na ito sa loob ng maraming henerasyon. Ang panganay na anak na lalaki at ang panganay na babae ay lumabas na para magtrabaho. Pumasok ako sa paaralan at umuwi ngayong katapusan ng linggo. Ang Shanshang Zuwang na ito ay talagang kabilang sa hangganan ng lalawigan ng Yanbei. Bagamat napakalapit sa kabisera, dahil sa abala sa transportasyon, ito ay naging isang nakalimutang sulok ng mga maunlad na lungsod. Mula rito, umabot ito sa gilid ng kabisera. 2 oras lang ang biyahe, pero parang 2 mundo. Walang abalang trapiko dito, ngunit may magagandang bundok at ilog. Tila iba ang ugali ng mga bundok at ilog na ito sa kabisera. Parehong naisip ni Surui at Suchian na kamangha-mangha ito. "Hindi ka pa nag-aalmusal." Nakangiting sabi ni Uncle Zhao, "Kumain ka lang ng kaunti sa bahay namin." Masigasig si Uncle, kaya tumawa din sina Surui at Suchian promised. Matapos uminom ng ilang basong tubig, naramdaman din nila na marami na silang naka-recover. Marahil ito ay katulad ng nagagandahan ang pakiramdam ng mga tao sa mga masasayang kaganapan, hindi nakatulog si Suchian buong gabi, at hindi siya masyadong inaantok. Inihanda na ni tita ang pagkain, ang pinakasimpleng adobo, puting sinigang at steamed buns. Si Surui ay hindi picky eaters, ngunit nakita din ito ni Suchian na sobrang matamis. Para sa kanya, ang karanasang ito ay napakabihirang. Medyo natigilan si Tingting at halos hindi na nagsalita. Tanong ni Suchian, "Tingting, saang universidad ang gusto mong pasukan sa hinaharap?" "Gusto kong mag-aral sa isang paaralan sa kabisera." Sabi ni Tingting. Hindi ito malayo sa kabisera, ngunit hindi pa siya nakapunta sa lungsod na iyon mula nang siya ay isinilang. Lahat ng tungkol sa super city na iyon, nabasa lang ni Tingting sa mga libro. Nako!
Huwag mo na masyadong isipin. Ang mga paaralan sa Kapitolyo ay napakahirap na makapasa sa pagsusulit, ayos lang na bumagsak sa pagsusulit, lumabas at magtrabaho kasama ang iyong kapatid na lalaki at babae. Sabi ni Tito Jao. Ang mga mata ni Tingting ay kumislap sa katigasan ng ulo. Talagang papasa ako sa pagsubok. Actually, first year high school pa lang siya, at may 2 taon pa bago ang entrance exam sa kolehiyo, pero ayon kay Tio Jao, nag-aaral ng mabuti si Xiao Nizi. Since junior high school, palagi na siyang chapter sa buong school year. Gayunpaman, magkakaroon ng malaking agwat sa pagitan ng kalidad ng pagtuturo ng mga middle school sa bayan at ng mga nasa malalaking lungsod. Kung gusto mong makapasok sa isang magandang universidad sa kabisera, si Tingting ay kailangang magsumikap mula ngayon. May ipapadala ako sa iyo ng ilang reference na libro sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Surui, gusto niya talaga ang ganitong uri ng motivated na bata. Sa mga nayon sa kabundukan, hindi pa rin nauunawaan ng maraming tao ang kahalagahan ng pagbabasa, at nararamdaman nila na okay na magtrabaho ng part-time sa buong buhay nila. Ang parehong pagbabago. Salamat sa iyo kapatid na lalaki. Sabi ni Tingting. Anong sinisigaw mo? Tiyuhin. Nakangiting sabi ni Lao Jiao. Bagamat sinabi niyang hahayaan niyang magtrabaho ang kanyang anak kapag nakatapos na ito ng pag-aaral. Ngunit sa tuwing nababanggit niya na nakapag-aral ng mabuti ang batang babae, ipinagmamalaki pa rin niya. Iyan ang saya na nagmumula sa puso, at hindi ito matuno sa mga mata. Tumawa si Surui. Maaari mong tawagan ng kahit ano, ngunit tinatawag ni Tingting ang aking kapatid, ibig sabihin ay napakabata ko pa. Nagtawanan ng buong pamilya. Itinuro ni Surui ang ilang nakakalat na bahay sa malapit at sinabing, Tito Jao, bakit sa tingin ko wala sa mga bahay na ito ang tinitirhan? Dahil ba sa paunti-unti ang mga tao sa nayon? Ito ba? Pagkasabi nito, mamantong hininga si Lao Jiao. Oo. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang maliit na nayon sa bundok, mayroon lamang 100 kabahayan sa kabuuan, at lahat ay gustong lumabas. Pumunta, maraming matatanda ang lumabas para magtrabaho at hindi na bumalik kahit na sa Chinese New Year. Tumango si Surui. Kung tutuusin, talagang hindi komportable ang pamumuhay sa bundok na ito. Naiintindihan niya ang mga gawin ng mga taga-nayon. Gayunpaman, sa pagbilis ng urbanisasyon, maraming ang mga sinaunang nayon ay nakatakdang, mamatay, at mahirap sabihin kung ito ay mabuti o masama. Gayunpaman, mula sa tono ni Uncle Jiao, halatang may pagka-sentimental dito. Nga pala, Tito, kung babalik tayo sa Kapitolyo, paano tayo babalik? Tanong ni Surui. Kailangan mong maglakad ng 1 oras, pagkatapos ay maghintay ng bus papunta sa bayan, at pagkatapos ay mula sa bayan patungo sa upuan ng county, kung saan may bus papunta sa kabisera. Sabi ni Tito Jao. So komplikado. Nang marinig ito ni Surui, ang kanyang ekspresyon ay hindi maiwasang magmukhang medyo mahirap. Sa totoo lang, mas komplikado. Sabi ni Tingting. Kung gusto mong pumunta sa bayan. 1 bus lang ang araw-araw, alas 6 ng umaga, kapag na mismo, kailangan mong maghintay hanggang bukas, at kailangan mong lumipat sa ang county kapag nakarating ka sa bayan. Ang county ay kailangang magkaroon ng tren tuwing 2 araw na ipinadala sa kabisera. Ano? Maging si Suchian ay medyo nagulat. Sa totoo lang, bihira silang magkaroon ng tinatawag na pagkakataong makapunta ng malalim sa kanayunan. Iniisip nila na bagamat nasa kabundukan ang lugar na ito, napakalapit nito sa kabisera. Gayunpaman, ang antas ng pagsisikip ng trapiko dito ay lampas sa imahinasyon ni Surui at Suchian. Nagkatinginan silang dalawa at sinabing, I think we'd better go back. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, muling bumangon ang malalim na pag-asa ni Suchian. Ayaw niya lang bumalik. Sa katunayan, hindi mahalaga kahit na sarado ang mountain village na ito, at least si Surui ay nasa tabi niya, basta ang simpleng kumpanyang ito ay makapagpaparamdam kay Suchian ng saya at init sa kanyang puso. Well, sa tingin ko ay okay din. Sinabi ni Suchian na may malawak na ngiti, maaari kang magpahinga ng 1 araw, at pagkatapos ay babalik tayo bukas. Tumango si Surui. Magpadala ng mensahe sa pamilya. Mag-text message tayo. Kaagad na inilabas ni Suchian ang kanyang mobile phone, ngunit habang nagtatype, nag-alinlangan siya sandali.
Sabi lang natin naligaw tayo, maniniwala ba sila? Ang binata at babaeng ito ay may ilang hindi maipaliwanag at hindi malinaw na relasyon, at, sa direksyon ni Surui, halos imposibleng mawala maliban kung sinasadya. At mawala buong gabi. Hindi naman kasi walang signal ang mobile phone kaya kailangan kong maghintay ng mahigit 10 oras bago tumawag sa bahay. Lahat ng ito ay sinusubukan lamang na itago ito. Narinig ito ni Surui, at agad na nag-react, bahagyang umubo. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung ipadala mo ang mensaheng ito o hindi, pagkatapos ng lahat, hindi kami bumalik kagabi, at hindi kami umuwi. Hindi ako nagtanong. Lahat ay parang salamin sa kanilang mga puso. Lahat sila ay matalinong tao. Tumango si Suchian, pagkatapos ay itinago ang telepono, at nakangiting sinabi, tama lang iyon. Sa pagkakataong ito, biglang sinabi ni Tingting, mag-asawa ba kayo? Ang tanong na ito ay agad na nagpatahimik sa kapaligiran sa pinangyarihan. Namula agad ang magandang mukha ni Suchian, at hindi alam ni Surui kung paano sasagutin. Makalipas ang mahigit 10 segundo, sumagot si Suchian, hindi, kapatid ko siya. Ito ay isang napakatalino na sagot, direktang sinabi ni Surui, galit na galit. Sigurado ka bang totoo ang sinabi mo? Oo, mas bata ka sa akin. Matagumpay na komendat si Suchian. Sumagot si Surui nang hindi sinasadya, ipinapakita nito na mas matanda ka sa akin. Nang marinig ang pagtatalo ng dalawa, nagsimulang tumawa ang pamilya ni Lao Jiao, na hindi alam ang dahilan. Sila ay napakasigla. Nagimpake ang mga tao sa isang silid. Kahit na ito ay isang nayon sa bundok, ang silid ay malinis at maayos, at hindi ito nagbibigay sa mga tao ng anumang simpleng pakiramdam. Gusto mo matulog tayo sa kama? Tanong ni Suchian. Tiningnan ito ni Surui at umiling. Malinaw, tinatrato nila kami bilang mag-asawa, at tila walang ibang bakanteng silid sa kanilang bahay. Mag-asawa. Nang marinig ito ni Surui, namula agad ang magandang mukha ni Suchian, ngunit mayroon na siyang malabong pag-asa sa kanyang puso sa susunod na mangyayari. Medyo nagsorry na naman siya. Pagkatapos ng lahat, bukas ng umaga, maaari silang magsimula muli. Ang oras na magkasama sa araw na ito ay masyadong maikli. Kung ang oras na magkasama sa bundok na nayon na ito ay pinalawig sa 1 buwan, kahit 1 taon, naniniwala ako na hindi iisipin ni Suchian na may anumang problema. Gayunpaman, maiisip lamang ito ni Suchian, ngunit mula ngayon, ang maliit na nayon sa bundok ay magkakaroon ng isa pa, mas mahalagang kahulugan para kay Suchian. Isa itong alaala ni na Suchian at Surui, at ito ang kanyang pribadong koleksyon. Ito ay ang parehong pangungusap ang mga bundok at ang mga dagat ay hindi patag. Sa totoo lang, maganda ang mga kondisyon sa bahay ni Uncle Jiao. Parehong nagtatrabaho ang mga anak na lalaki at babae sa labas, at nagpapadala sila ng pera bawat buwan, kaya ang kanilang buhay ay ganap na walang pag-aalala. Ngayon, dumating sina Surui at Suchian sa bahay. Nakapatay din ng manok si Tio Jiao, pagkatapos ay naglagay ng malaking bakal na kaldero sa rack at sinunog ito ng kahoy na panggatong na tinadtad sa umaga. Hindi magalang si Surui, kinaplos ang kanyang mga kamay sa tabi niya, at nakangiting sinabi. Ito ay isang tunay na nilagang manok na panggatong, Chiyan, pinagpala ka. Salamat Jiao Uncle. Humugat ng malalim na hininga si Suchian sa pag-aalis ng hininga mula sa siwang ng takip ng kaldero, at isang bakas ng pagkalasing ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Kabanata 2689. Mga tao sa Jiangho. Ang mabangong wood-fired chicken ay sobrang nakakatokso. Si Surui ay walang pakundangan na pumatay ng 2 mangkok, at si Suchian, na palaging binibigyang pansin ang kanyang katawan, ay kumain din ng marami. Sa palagay ko maaari tayong pumunta dito ng madalas sa hinaharap, sabi ni Suchian. Pupunta ka ba? Tumawa si Surui. Tama, at kailangan kong umakyat sa mga bundok tulad ng dati. Napakurap si Suchian, ang liwanag sa kanyang mga mata ay napakasilo. Pagkatapos ng tanghalian, sinabi ni Tio Jiao, matulog na kayong dalawa at umalis ng maaga bukas. Sige, salamat tito, sabi ni Surui. Ngunit nag-aalalang nagpaliwanag si Suchian. Tito, hindi kami ang uri ng relasyon na sinabi mo.
Nagkatinginan sina Uncle Jao at Tita Jao at parehong nakita ang mga ngiti sa mata ng isa't isa, may tatlong salita na nakasulat sa kanilang mga mata na iintindihan namin. Oo, huwag ipaliwanag, naiintindihan nating lahat. Binigyan ni Suchian si Surui ng walang magawa na tingin. Natawa ang huli at hindi man lang nagpaliwanag. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, kahit sino pa ang magtatroto sa kanila bilang mag-asawa, at hindi niya ito maipaliwanag. Nakahiga sa kama, may distansya pa ring 30 sentimetro sa pagitan ng Surui at Suchian, halos nasa magkabilang gilid ng kama ang kanilang mga katawan. Matulog ka na, sabi ni Surui. Si Suchian ay gumawa ng malambot na, at pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Pero, parang hindi siya masyadong inaantok. Ang paghiga sa tabi ni Surui ng ganito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Suchian. Anong problema? Malinaw na masasabi ni Surui na ang paghinga ni Suchian ay medyo maikli. Wala lang, kaya lang, kuminto si Suchian, nakakamangha sa pakiramdam. Matulog ka na, baka maghapon tayong maglakad bukas. Ngumiti si Surui. Ito ay talagang isang paglalakbay na puno ng mahika. Tumawid ako sa mga bundok at bundok hanggang sa lugar na ito. Ang karanasang ito ay talagang nagkakahalaga ng pag-alala sa buong buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatulog muna si Surui, at naninigarilyo si Suchi. Paglingon niya, nakasandal sa kanyang braso, tiningnan niya ang angular na profile ni Surui, kumikinang ang kanyang mga mata. Matapos panoorin ito ng mahigit 10 minuto, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakatulog. Siguro dahil sa sobrang pagod ko kagabi. Nang imulat ni Suchian ang kanyang mga mata, nakita niyang madilim na sa labas, at wala na si Surui sa tabi ng kama. Gusto niyang bumangon, ngunit naramdaman niyang sobrang sakit ng kanyang mga binti. Tila sobrang ehersisyo pa rin para sa kanya ang 10 oras na paglalakbay kagabi. Matapos bumangon ng may kahirapan. Inayos ni Suchian ang kanyang buhok sa harap ng salamin, at pagkatapos ay pumunta sa bakuran, at nalaman na mas masagana ang mga ulam sa gabi, kabilang ang manok at isda. Tumawa si Surui. Nahuli ko ang 2 itim na isda mula sa ilog. Ang mga ito ay ligaw at ganap na walang polusyon. Tumingkayad si Suchian at tumingin kay Surui busy, bigla niyang hinangad ang ganoong buhay. Lumiwanag ang liwanag ng buwan, at may nakasabit na lampara sa dingding ng patio, na nagpapatingkad sa looban. Kumakain ang pamilya sa looban. Lubhang komportable at mainit ang pakiramdam ni Suchian. Halika, subukan ang sopas ng isda, ako mismo ang nagluto nito. Si Surui ang nagkusa na bigyan si Suchian ng isang mangkok ng sopas. Sumimsim si Suchian, at pagkatapos ay sinabi niya, ito ang pinakamasarap na sopas ng isda na nainom ko sa buong buhay ko. Ang ganitong uri ng pagsusuri ay kadalasang nauugnay sa mga kasanayan sa pagluluto, hindi ito tungkol sa emosyon, ito ay tungkol sa emosyon. Hindi yun inisip ni Surui, ngunit nakangiting sinabi. Okay, magkikita na lang ako mamaya, at ipaubaya sa akin ang pagluluto. Pagkatapos kumain, nagmamadali sina Surui at Suchian para maglinis ng mga pinggan, ngunit tinanggihan sila ni Tia Jao. Kayo ang mga bisita, paano ko kayo hahayaang maghugas ng pinggan? Huwag maging magalang. Ngayong araw pagkatapos magkasundo sa isa't isa, si Surui at ang pamilyang ito ay napakapamilyar sa isa't isa, kaya hindi na sila nag-aaway. Gayunpaman, nang ihatid na sana niya si Suchian sa paglalakad sa kalapit na kalsada, bigla niyang pinaikit ang kanyang mga mata. Dahil mula sa malayong bundok, isang grupo ng mga tao ang nagtakbuhan pababa, mga 100 o higit pa, at ang ilang mga damit ng mga tao ay tila gutay-gutay, na tila sila ay nakasabit sa kung saan. Nagtatakbo sila at nagmumura. Sa ilang kalapit na tirahan, tanging ang pamilya ni Uncle Jao ang nagbukas ng ilaw, kaya dumiretso sila sa gilid na ito. Biglang natuklasan ni Surui na ilan sa kanila ay may mga espada sa kanilang mga kamay. Ito ay nakakagulat. Ito ay isang modernong lipunan pagkatapos ng lahat. Malapit ito sa kabisera, at wala ito sa mga ilog at lawa. Ilang tao ang nagmamadali sa kalsada na may mga espada at espada sa kanilang mga kamay. Bukod dito, malinaw na makikita na ang mga taong ito ay nasa alikabok. Uy, may nakita ka bang binata at babae na dumaan? Tanong ng pinuno kay Tio Jao. Agad na nanigas ang puso ni Uncle Jao.
Ang mga taong ito ay naghahanap ng isang binata at isang babae. Hindi ba't sina Surui at Suchian? Sa bagay, nitong mga nakaraang araw, dumaan na sila sa lugar na ito, at wala na silang nakitang iba. Ang mga taong ito ay nananakot, at ang ilan sa kanila ay may dugo sa kanilang mga katawan. Sa unang tingin, hindi ito magandang bagay. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Tio Zhao na ipagkanulo sina Surui at Suchian, at agad niyang sinabi. Hindi, wala akong nakitang sino mang dumaan. Pinanood ni Surui ang pagganap ni Uncle Zhao at hindi niya maiwasang makaramdam ng init. Napakasimple talaga ng tiyuhin na ito, at halos gusto niyang pagtakpan sila nang hindi man lang iniisip, kahit na ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Surui at Suchian. Nakita rin ni Suchian ang eksenang ito, ang kanyang mga mata ay namula ng walang malay. Mukhang umiiwas ang mga mata mo. Pabirong tinitigan ng pinuno si Uncle Zhao at nakangiting sinabi. Pakiramdam niya ay nakakita siya ng clue sa mga mata ng kabilang partido, at tiyak na nakita ng tiyuhin na ito ang hinahanap niya. Mukhang nasa 30s ang taong ito. Na may mahabang buhok na nakatali ng nakapusod at nakatali sa likod. Gayunpaman, maaaring ilang araw na siyang hindi naghugas ng buhok, at ang buhok ng taong ito ay mukhang may kintab na liyang, pakiramdam ko ang utak malapit ng tumulo ang langis. Napakatanggos ng kanyang baba, kamukha niya ang mukha ng mga internet celebrity ngayon, pero medyo disente siya, at matangkad siya, at may proporsyon. Magbihis ng maayos, at tinatayang magiging katulad siya ng maliliit na bituing iyon. Halos sobra na. Ang punto ay, nakita ni Surui na may makapal na singsing ng mga kalyo sa bibig ng tigre sa kanyang kanang kamay. Ito ang resulta ng paghawak ng espada sa mahabang panahon, hindi katulad ng paghawak ng baril. Anong uri ng tao ang hinahanap mo, maaari mo ring pag-usapan ito. Sabi ni Surui, ngunit tiyak na hindi pa niya nakita ang lalaki o babae na ito. Lumingon ang pinuno kay Surui, at muling tumingin kay Suchian. Baka sa mga mata niya ang pagtataka. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura at figure ni Suchian ay itinuturing din na isang antas ng first class. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ngumisi siya at sinabing, tinanong ba kita? Kapag hindi kita tinanong, mas mabuting huwag kang humadlang. Habang nagsasalita siya, ipinagpatuloy niya ang Ask Uncle Zhao. Upang sabihin ang totoo, saan nagpunta ang mga tao? Tila desidido na ang lalaking ito na isipin na nakita na ni Uncle Zhao ang taong hinahanap niya. Gayunpaman, maibibigay lamang sa kanya ni Tio Zhao ang sagot na hindi niya gusto. Hindi ko pa ito nakikita noon, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy mo. Tama ba? Sa sandaling ito, isang malamig na liwanag ang kumislap. Nakaramdam si Uncle Zhao ng matinding paniniga sa isang iglap. Dahil, ang malamig na sinag na iyon ay isang mahabang espada, at ang mahabang espada ay nasa leeg ni Uncle Zhao. Hindi pa nakita ni Tita Zhao at Tingting ang eksenang ito, at hindi nila napigil ang mapabulala sa isang iglap. Bitawan mo ang tatay ko. Sigaw ni Tingting, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dalawang beses na tumikim ang pinuno, tumingin kay Tio Zhao, at nakangiting sinabi. Matanda, sabihin mo ang totoo, itinago mo ba ang lalaki at babae na iyon? Ang tanong na ito ay tila medyo hindi makatwiran. Gayunpaman, hindi pa nakilala ni Uncle Zhao ang 2 taong iyon. Paano niya masasagot ang tanong na ito? Hindi ko pa nakita. Sagot ni Uncle Zhao. Sabihin ang totoo. Kung hindi, puputulan ng espadang ito ang iyong lalamunan. Ang bangis ng taong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na hangin na umihip sa tabi niya. Napakabilis ng hangin kaya napalingon siya sa isang kisap mata. Ang pinuno ay walang oras upang isipin ito. Mukhang ang galing naman niya. Siya ay sumuko sa pagpigil kay Uncle Zhao at itinapakan ang kanyang mga paa sa lupa, at nakagalaw na siya ng ilang metro. Ang malakas na hangin ay hindi sumunod, ngunit tumigil pagkatapos na itulak siya pabalik. Nang tumayo ang pinuno, napagtanto niyang ang umatake sa kanya ay ang binata na sumagot kanina. Ang taong ito ay mukhang hindi kapansin-pansin, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kabilis na bilis. Ngunit, iyon lang. Sa mata ng pinunong ito, maaaring walang martial arts master sa mundo. Napakabilis talaga ng binatang ito, pero kaya ba niyang magpakamatay?
Alam mo, ngayon lang siya ang pinakamahusay na pagkakataon para palihim na atakehin, ngunit nalampasan pa rin niya ito. Ginagalit mo ako. Tumingin ang pinuno kay Surui at sinabi. Provocation. Hehe. Sa oras na ito, si Surui ay nakatayo sa tabi ni Uncle Zhao, pinuprotektahan siya sa likod niya. Tiningnan niya ang pinuno ng walang takot. Na may mapanuksong panunuya sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing, kung ayaw kong alamin ang pasikot-sikot ng mga bagay-bagay, natatakot akong patay ka na lang. Panipi. Ang pag-uugali ng taong ito ay medyo may bisyo, na ginagawang labis na ayaw kay Surui. Sa sandaling dumating siya, ipinakita niya ang kanyang espada ng walang pinipili at pinagbantaan ang pamilya ni Uncle Zhao, na nagpapakita na ang kalidad ng taong ito ay napakasama. Bukod dito, ang mga mata ng pinunong nakatingin kay Su Qian ngayon ay puno ng masamang intensyon, at nagkaroon pa nga ng mahinang pagnanais na manakop, na naging dahilan para hindi komportable si Surui. Nakakashock talaga itong si Uncle Zhao. Matapos iligtas ni Surui, nahihirapan siyang nagtanong. Hindi ba ito gumagawa ng pelikula? Parang gumagawa talaga siya ng pelikula. Hindi alam ng mga ordinaryong tao ang pagkakaroon ng Huaxie Jiangho, ngunit alam ni Surui. Kapag ganito ang kaso, mas dapat siyang maging maingat alam mo, bagamat mukhang bulubundukin ito, 2 o 3 oras lang ang biyahe mula sa kabisera. Sa oras na ito, 100 tao mula sa lahat ng sulok ng mundo na may mga espada ang dumating dito, ano ang ibig nilang sabihin? Mukhang laging mayabang at mayabang ang mga tao sa sekular na mundo. Iniisip nila na hindi sila magagapi sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng 2 o 3 pakulo ng pas ang may 3 paa. Tumikim ang pinuno, wala akong mahanap, masama ang pakiramdam ko, kaya kailangan kong alisin ang galit mo. Kabanata 2670. Disipulo ni Zhong Yangshan. Para kay Surui, medyo kakaiba ang nangyari ngayon. Noong nakaraan, kahit na ang mga tao mula sa mga ilog at lawa ay lumitaw malapit sa kabisera, imposibleng gumawa ng ganoong kalaking kilig. Kung tutuusin mula sa husay ng pinuno, talagang malakas ito. Ang kakayahang makamit ang ganoong bilis sa kanyang 30s ay nagpapakita na ang taong ito ay isang henyo din sa kanyang sekta. Nang marinig na ilalabas ng kabilang partido ang kanyang galit, tumikim si Surui, at sinabing, kung ito ang kaso, sa palagay ko kailangan kitang turuan ng ilang mga patakaran. Ang ilang mga tao ay nananatili sa sekta sa buong taon. At hindi nila naiintindihan ang mundo, at ang ilang mga tao na may maruming kalikasan, kapag bumaba sila sa bundok, ay malamang na magdulot ng malaking kaguluhan. Surui, mag-ingat ka, sabi ni Su Qian. Lumingon si Surui at nagturo. Dalhin ang pamilya ni Tio Zhao sa silid, at hayaan silang manatili sa labas pansamantala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumigaw ang pinuno. Lu Xing, Maming, pumunta kayong 2 para pigilan ang lalaking ito, gusto kong matikman niya ang presyo ng pagsalungat sa akin. Pagkasabi niyo ng mayabang na lalaki ay napatingin siya sa katabi niya. Su Qian, naglabas ng masamang liwanag ang kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, idinagdag ng lalaking ito. Ang gayong babae ay talagang maganda, ngunit sa kasamaang palad ay nahawahan ito ng ilang makamundong hangin. Kung ibabalik mo ito sa tarangkahan ng bundok at sanayin mong mabuti, baka mahugasan mo ang alikabok. Walang gustong gawin si Surui sa ngayon, tumingin siya sa lalaking nasa harapan niya na parang nagbibiro. Ang ignorante na nagpapanggap na lalaki na ito ay naglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon kay Su Qian. Hindi ba niya alam na kung talagang ninakawan niya si Su Qian pabalik sa sekta, ibibigay niya ito sa kanya, may problema ba ang sekta? Ang sakuna. Sa oras na ito, 2 kabataan ang tumayo mula sa koponan. Pareho silang may hawak na mahabang espada. Tinatayang sila ay, Lu Xing, at, Maming, sa bibig ng pinuno. Gayunpaman, pareho silang may mga sugat sa kanilang mga katawan, at ang kanilang mga damit ay halatang hiwa na may ilang malalaking siwang ng matatalim na sandata tulad ng mga espada. Ang kanilang mga mukha ay nabahira ng maraming alikabok, at sila ay mukhang talagang nahihiya. Sundin ang utos ng pangalawang nakatatandang kapatid. Pagkatapos nilang magsalita, pinitik nila ang kanilang mga palso, kumuha ng bulaklak ng espada, at sumugod kay Surui. Gayunpaman, biglang may sumigaw. Hindi.
Ang sigaw na ito ay nagmula sa isa pang gusali na walang tao 20 metro ang layo. Bahay. Sa oras na ito, sa liwanag ng buwan, malinaw na nakikita ni Surui at Suchian na may dalawang figure sa tabi ng pribadong bahay. Wang Hengbin? Ang taong gusto mong arestuhin ay ako, ano ang kinalaman nito sa ibang tao? Puno ng galit ang sigaw na ito. Matapos marinig ito, ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki ay lumingon. Hehe, Sheng Yutian, sa wakas ay nagpakita ka na. Ang mga araw ng pagtatago sa Tibet kasama ang iyong nakababatang kapatid na babae ay malapit nang matapos. Pagkasabi nito, biglang naging malamig ang kanyang boses. Bumalik ka sa tarangkahan ng bundok at parusahan ka. Bilang isang masuweyan na disipulo, magiging masaya ka. Wang Hengbin, kasuklam-suklam na kontrabida, kung hindi dahil sa iyo paano ako mapipilitin sa ganoong punto ng pagkapagod. Ay nalalayan ng binata ang batang babae sa tabi niya at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa lugar na ito. Sa pamamagitan ng liwanag ng buwan. Kitang-kita ni Surui na mukhang nasugatan ang binata na nagngangalang Sheng Yutian, na ang isang braso ay nakalaylay at ang isa ay inaalalayan ang babae sa tabi niya. Ang batang babae ay tumingin lamang sa kanyang maagang 20s, at ang kanyang braso ay nabahira ng dugo, ngunit ang mga mata ng dalawa ay determinado. Pagharap sa isang dosenang mga tao, hindi sila kahit kaunting retreat. Puno ng galit ang mukha ni Sheng Yutian, alam niyang hindi siya makakatakas. Sa utos ng amo, hinuli kita, isang mapanghimagsik na taksil, at bumalik sa bundok. Matapos kitang habulin ng halos isang buwan, hinabol kita mula sa ilog hanggang sa lugar na ito. It really made me experience what it means to be displaced, haha. Sa puntong ito, nagsimulang tumawa ang pangalawang senior brother na nagngangalang Wang Hengbin. Wang Hengbin. 3 taon na itong pinag-iisipan ni Kuya dahil sa pagpatay mo, at ako rin ang napatay mo at kinailangan kong kunin ang aking nakababatang kapatid na babae para lumipad. Isa ka lang ambisyon ng lobo. Galit na sinabi ni Sheng Yutian. Sinabing, umubo siya ng ilang beses ng sunod-sunod, at medyo namula ang mukha niya, na para bang nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa loob. Ang Wang Hengbin na ito ay tumawa. Hehe, aking bot-ihing kapatid na lalaki, paano kita masasaktan? Ikaw at ang aking nakababatang kapatid na babae ay ang pinakamahuhusay na disipulo ng ating Zhong Yangshan, imposibleng saktan ko ang sinuman. Saktan ka, Zhong Yangshan. Matapos marinig ang 3 salitang ito, sumimangot si Surui. Ito ay talagang hindi na ang mga kaaway ay hindi nagsasama-sama. Parehong master at apprentice sina Li Yuran at Li Zushan, hindi ba't taga Zhongyang Mountain din sila? Maari sana silang namuhay ng maayos sa gitna ng ilog, ngunit pinilit silang bumaba ng bundok ng mga kontrabida, at kinailangan silang lumipat. Sa makatuwid, sa sandaling marinig niya ang 3 salitang, Zhongyang Mountain, agad itong nalaman ni Surui. Bagamat sa unang pagkakataon pa lamang niya nakita sina Sheng Yutian at Wang Hengbin, masasabi niya kung sino ang mabuti at kung sino ang masama sa kanyang mga mata. Mula sa determinadong mga ekspresyon ni Sheng Yutian at ng kanyang nakababatang kapatid na babae, madaling makuha ni Surui ang sagot. Junior brother. At huwag mo akong sisihin, kung hindi mo nilagyan ng droga ang iyong kapatid na babae at gusto mong kunin siya ng pribado, hindi sana magagalit si Master. Malamig na tumikim si Wang Hengbin. Gayon din, junior sister, masyado kang walang malasakit sa tama at mali. Halatang inililigtas kita, pero mas gugustuhin mong paniwalaan ang taong ito na nagbabalak laban sa iyo kaysa sa akin. Napakalungkot ko. Ang sabi ng lalaki, at itinaas ang kanyang nakapusod, ngunit ang makintab na mga tirentas ay talagang hindi mukhang medyo maganda, ngunit nakakasakit lamang ng mga tao. Napakagwapo din ng little junior sister na iyon, malaki ang mata at makinis ang katawan. Siya ay mukhang kabataan, at kapag ipinare sa mga sinaunang damit sa martial art, ito ay higit na kakaiba, ngunit sa kasong ito, wala pa rin siyang kahit katiting na bahagi. Nang hihina at umatras, tinitigan niya si Wang Hengbin at sinabing, Second senior brother, tanungin mo ang iyong sarili, totoo ba ito? Si Sheng Yutian ay saysubog na sa kanyang mga baga dahil sa galit. Umubo siya ng marahas ng ilang beses. Pagkatapos ay itinuro si Wang Hengbin at sinabing, Bastard, ikaw talaga ang nagsusumikap na kunin ang junior sister, natalo ako.
Dahil sa mabisyo mong plano, idinisenyo mo para i-frame ako. Kahit sa oras na ito, kailangan niyang magdala ng mahigit 100 kapatid para arestuhin ako. Tao ka pa rin ba? Pagkatapos ng isang paghinto, muling sinabi ni Sheng Yutian. Hindi ko na sila mga kapatid, kundi mga alipin mo. Sa pagtingin sa eksenang ito, bahagyang ngumiti si Wang Hengbin. Gusto mo pa ring dumura ng dugo sa oras na ito. Halika, kunin mo ito para sa akin. Ibalik ang Zhongyang Mountain. Si Surui ay patuloy na pumikit sa gilid upang pagmasdan ang sitwasyon, ngunit hindi agad kumilos, sunod-sunod na lumabas sa kanyang isipan. Alam ni Surui na ang Sheng Yutian na ito ay mukhang malubhang nasugatan, at halatang hindi na siya ang kalaban ng dosenang mga taong iyon. Pingutan ng ulo, at pagkatapos ay humanap ng dahilan para sakupin ang nakababatang kapatid na babae sa isang bukas at tapat na paraan. Kung mas ganito ang kaso, mas kailangang pigilan ni Surui na mangyari ito. Bastos ka! Binitawan ni Sheng Yutian ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at hawak din niya ang isang espada sa kanyang kamay. Wang Hengbin, kahit nahayaan mong lumapit ang kabayo, mas gugustuhin naming mamatay ng aking nakababatang kapatid na babae. At hindi ako susuko sa iyo. Talagang malakas. 2 hakbang si Wang Hengbin sa gilid, at pagkatapos ay nagsabi. Lu Xing, Maming, dahil napakalakas ng kabilang partido, kung gayon ito ay matutupad. Sila, ako, si Zhong Yangshan, ay maglilinis ng portal ngayon. Linisin ang portal. Ang ganitong bagay ay hindi dapat sabihin ng pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Baka may qualifications ang chief para sabihin ito. Gayunpaman, sa oras na ito, natural na sinabi ito ni Wang Hengbin, at ang iba ay walang pagtutol. Malinaw, ang mga tinatawag na kapatid na ito ay sumuko na kay Wang Hengbin. Ang mga ito ay manalitik. Kahit na makita ng sino man na si Sheng Yutian ay nagkasala, walang sino man sa kanila ang tumayo. Patuloy na tulungan ang nananakot. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Surui ang Sheng Yutian na ito, at medyo nakita niya ang sarili niya sa binatang ito. Oo, napaka-responsable ni Sheng Yutian. Kapag sasalakayin na ni Wang Hengbin si Surui, maaari siyang magpatuloy sa pagtatago. Labas. Alam niyang ang pagkakalantad niya sa pagkakataong ito ay maaaring mangahulugan ng pagkabihag o kamatayan, ngunit upang hindi masaktan ang inosente, sinunod pa rin niya ang pinili ng kanyang puso. Ang isang kabataang tulad nito ay nararapat na thumbs up mula kay Surui. Kaya, sa pagkakataong ito, hindi tatayo si Surui. Hindi ito si Chuenjong o si Jiang Ho. Sa tingin ko kung may gusto kang gawin, tanungin mo ako. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at sinabi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa buhay at kamatayan, bitawan mo, ngunit ikaw ay makulat pa rin. Ang kutis ni Wang Hengbin ay agad na naging madilim, at sinabi niya, nakakahiya ka. Pagkatapos niyang pag-alitan ng pangungusap na ito, umungal siya. Bigyan mo ako ng kamay. Kaya, sa pamumuno ni Lu Xing at Maming, 100 tao mula sa Zhong Yangshan ang nagsimulang dahan-daang bumati sa isa't isa. Nang pilitin siya ni Sheng Yutian at ng kanyang nakababatang kapatid na babae na pumunta, naging maingat din sila at hindi agad kumilos. Pagkatapos ng lahat, si Sheng Yutian ay isang henyong disipulo na nakakita minsan sa 100 taon sa sekta. Sa panahon ng pagtugis, maraming tao ang nasugatan ni Sheng Yutian. Kung isinakripisyo nila ang kanilang buhay para dito, napakalaking kawalan. Gayunpaman, hindi alam ng mga disipulong ito na talagang nagpapakita ng awa si Sheng Yutian. Kung hindi, sa kanyang pagiging espada, kung sila ay lumaban ng desperadong, karamihan sa mga kapatid ay kailangang manatili dito. Gayunpaman, sa oras na ito, muling nakaramdam ng malakas na hangin si Wang Hengbin. Sa pagkakataong ito, ang malakas na hangin ay mas marahas kaysa sa huling pagkakataon. Naramdaman niyang may mali. At gusto lang niyang gamitin ang kanyang walang katulad na footwork para makatakas, ngunit nalaman niyang tila siya ay kinulong ng hindi maipaliwanag na nakamamatay na aura.